So ang message po this morning is about forgiveness. So mayroon pong subtitle to. Binilagyan ko ng subtitle. Yung subtitle niya is You Are Forgiven. Amen? So, forgiveness. So ito po matatagpuan po natin sa Luke 23 verse 34. Pero mag-start po tayo sa verse 33. Ang sabi po dito, nang dumating sila sa isang bundok na tinawag na bungo, pinako nila si Jesus sa krus. Ipinako rin ang dalawang kriminal, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Verse 34, dito po tayo mag-focus. Verse 34, sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam o hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Nagpalabunutan ng mga kawal upang paghati-hatian ang kasuotan niya. Matagal na pong pinagpala ang salita ng Panginoon. So kung mapapansin nyo sa mga Bible, may mga narrator dito sa Bible at hindi ang Panginoon na nagsasalita. Kung mapapansin niyo dito sa Book of Luke, si Jesus ang nagsasalita dito. So ibig sabihin, totoo itong sinasabi niyang ito. Na which is siya yung nagsasalita. Meron kasi sa Bible mga narrator lang, may mga hindi si Jesus ang nagsasalita, pero dito si Jesus talaga ang nagsasalita rito sa Luke 23 verse 34. So, sabi dito, sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang mga ginagawa. At alam niyo po ba, nung binabasa ko ito, unang tumatak sa isip ko is, pwede naman niyang sabihin, di ba? Lord, tulungan mo ako. Nung andun siya sa cross. Pwede naman sabihin, di ba? Lord, tulungan mo ako, iligtas mo ako. Bakit kaya hindi niya sinabi iyon ng Panginoon? Di ba? Kundi ang iniisip niya, yung kapakanan mo. Yung kapakanan ko, kapakanan niya, yung kapakanan natin lahat. Which is, ginawang ka na ng masama, pero ang ginawa ng Panginoon, pinag-pray ka pa niya. Di ba? Makikita natin doon yung pagmamahal ng Panginoon na ipinag-pray ka pa niya. Ama, patawarin mo sila, 'di ba? So, at dahil dito, sa sinabi dito, sa Luke 23:34, ito po ay isang mga katuparan ng mga hula sa aklat ni Isaiah. So, ibig sabihin nung sa Old Testament mayroong mga hula doon na mangyayari talaga itong mga bagay na ito. Itong ginawa ng Panginoon. Ito po ay mga katuparan ng mga hula which means prophecy ni Isaiah. Makikita natin sa Isaiah 53 verse 12. Dahil dito, siya'y aking pararangalan kasama ng mga dakila at mga makapangyarihan sapagkat kusang loob niyang ibinigay ang kanyang sarili, nakibahagi sa parusa ng masasama, inako niya ang mga masama o makasalanan at idinalangin sila'y patawarin. So ito po yung mga hula na nangyari sa book ng Isaiah, na nangyari sa panahon ni Jesus. So ipinako din yung dalawang kriminal doon, nakatabi niya sa kanan, sa kaliwa. So yung nangyari po dito, tignan ninyo, yung mga kawal, yung kasuotan ng Panginoon, pira-piraso nila yon at pinaghati-hatian yung mga kawal na yon. At tignan ninyo, yung nangyari doon, ginawa pa nilang pangsapin para sa sugalan nila. So talagang, tignan ninyo yung nangyari dito. Talagang, yung mga taong nandito, kung iisipin ninyo, hindi nila alam yung ginagawa nila. Which is, kung iisipin natin, maling-mali yung ginawa nila. Bakit ginawa? Isipin lang natin, bakit sinabi ng Panginoon, Ama, patawarin niyo po ang mga taong ito. Kasi nga, tingnan ninyo, yung ginawa ng mga kawal dito, hindi nila alam yung ginagawa nila. Pinunit yung damit ng Panginoon. Ibig sabihin nun, hindi nila alam yung ginagawa nila na mali. Yun po yung ibig sabihin po dito. Mali yung ginagawa nila. Which is, ang tao ay makasalanan. Okay? So, ito, meron ding hula dito na nangyari. Yung ginawa sa Panginoon na pinunit yung mga damit niya. Sa aklat ng mga awit, sabi sa mga aklat ng mga awit, 22 verse 18, mga damit ko'y kanilang pinagsugalan at mga saplot ko'y pinaghati-hatian. So, ibig sabihin, yung mga nangyari sa Old Testament na mga hula, mga prophecy din, mangyayari sa kapanahunan ng Panginoon. So, ang Panginoon ay nahabag sa mga taong ito sapagkat hindi nila alam ang kanilang mga ginagawa. Kaya't sinabi ng Panginoon, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam
ang kanilang mga ginagawa. Dahil po sa kasalanan ng tao, mayroon pong tatlong bagay na naging apekto nito. At maintindihan po natin ito. Bakit ginawa ng Panginoon na Ama, patawarin mo sila? Mayroong tatlong bagay na naging epekto ang kasalanan sa buhay ng isang tao. Number one, ang epektong ito, ang tao ay binulag ng diablo. Dahil sa kasalanan, dahil nga hindi natin alam yung mga ginagawa natin, dahil binulag tayo ng diablo. Dahil yan sa kasalanan ng tao. Sinabi sa ikalawang Korinto chapter 4 verse 4, hindi sila sumampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos sa sanlibutan. Diyos ng sanlibutan, ibig sabihin yung kaaway, upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita tungkol sa kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Ibig sabihin po nito, kaya tayo pinag-pray ng Panginoon, nag-pray ng Panginoon ng ganun, Ama, patawarin mo sila. Kasi nga tayo po ay binulag ng kasalanan. Tayo po ay naninlang ng kaaway. Hindi natin alam yung ginagawa natin. Hindi nila alam yung mga sundalong yon, hindi nila alam na kasalanan yung kanilang ginagawa. Yung ginagawa nating kasalanan, minsan hindi natin alam, kasalanan pala iyon. Kaya sabi niya, Lord, Panginoon, patawarin niyo po itong si Sam kasi hindi niya po alam ang kanyang ginagawa. Parang ganun po yung ginawa ng Panginoon sa atin. Kasi hindi natin alam na kasalanan pala iyon. So, mabilis ba? Dahil sa kasalanan, ang tao ay nabulag. Ang tao ay nabulag dahil po sa kasalanan. Ang sabi sa Kawikaan, chapter 14, verse 12, may daang matuwid sa tingin ng tao. Sa tingin ng tao yon. Ngunit kamatayan ang dulo nito. So meron tayong mga sari-sariling ginagawa na akala natin matuwid. Akala natin tama. Pero ang dulo pala nito ay kapahamakan. Kaya tayo nagkakasala, kaya tayo napapahamak, dahil hindi natin alam, which is ito po pala ay mali. Alam ng mga tao, tama, pero sa paningin ng Panginoon, maling-mali. So makinig po tayo mga kapatid, napaka-importante po ito, forgiveness. So ang akala ng mga yung mga sundalong umagupit, bumugbog sa Panginoon, nagpahirap sa Panginoon, nilatigo, dinuroan siya, ipinako, na tama yung kanilang ginagawa, yung time ni Jesus. Akala ng mga taong to, yung mga Romanong ito, yung mga sundalong ito, tama yung kanilang ginagawa na pagpako, paglatigo. Akala ng mga taong yun tama yung kanilang ginagawa. Pero napakalaking kasalanan po yun. Yung ginawang ito ng mga taong ito, mga Romanong ito, na nagpahirap sa Panginoon, akala nila tama yung kanilang ginagawa. Kaya, yung sabi ng Panginoon dito, Ama, patawarin mo sila. Hindi nila alam yung kanilang ginagawa. Nagigets nyo yung point? Kaya sinabi ng Panginoon, Ama, patawarin niyo po si Pastor Christian, mali yung kanyang ginagawa. Parang ganun po yon. So, alam natin, minsan, tama yung ginagawa natin, pero mali pala. Which is, nung time na yon na ang Panginoon ay nakapako sa krus, na which is, dapat sasabihin niya, Panginoon, niligtas mo ako, Panginoon, ayoko dito. Pero hindi niya sinabi yon. Ang sinabi niya, Ama, patawarin mo sila. Hindi nila alam yung ginagawa nila. Mas inuna ka. Mas inuna ako. Mas inuna siya. Mas inuna tayong lahat kaysa yung kanyang sarili. Diba? So, ganun po yung pag-ibig ng Panginoon. Dahil sa kasalanan, tayo ay binulag ng kasamaan. Kaya hindi natin alam na nakakagawa na tayo minsan ng kasalanan. Pangalawa, ano yung una kanina? Tayo po ay binulag ng diablo, ng kasamaan. Pangalawa, dahil sa kasalanan, ang tao ay napalayo sa Diyos. Dahil sa kasalanan, nung makasalanan tayo, napalayo tayo sa Diyos. Nagkaroon ng pagitan. Andito ka, may bangin, ang Diyos nandito. Nahiwalay. Okay? Ang sabi sa Isaiah 59 verse 1 and 2, tingnan ninyo, si Yahweh ay may kayayahang upang iligtas ka. Siya'y hindi bingi upang hindi marinig ang iyong hinaing. Verse 2, ang masasama ninyong gawa, ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Nagkasala kayo, kaya hindi ninyo siya makita at hindi niya kayo marinig. Ano ibig sabihin po nito? Dahil daw po sa kasalanan, tayo daw po ay nahiwalay.
Dahil sa kasalanan mo, MJ, nung hindi ka pa nakakilala, nakahiwalay ka sa Panginoon. May pagitan, nandito si MJ, mayroong bangin, nandito si Jesus. Dahil sa kasalanan, dahil sa katigasan ng ulo, tayo daw po ay nahiwalay. Dahil sa kasalanan mo. Anong sabi dito sa verse dito? Tingnan ninyo si Yahweh, ang kakayahan niya ay upang iligtas ka. Meron siyang kakayahan na iligtas ka. Ngunit, hindi ka nailigtas kasi nga, meron kang sariling plano. Nakahiwalay ka sa Panginoon. Dahil yan sa kasalanan. At hindi nagtatapos dito, mga kapatid. Ang kasalanan ang dahilan, kaya napalayo ka sa Diyos. Ganun pala tayo kasama nung tayo po'y makasalanan. Napalayo tayo. Okay? Romans 3:23. Mayroon sinyas sa likod. 5 minutes na lang. Ang sabi sa Romans 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ibig sabihin, lahat daw po ay makasalanan. Walang nakaabot sa kaharian ng Panginoon. Pangatlo, kaya po tayo nahiwalay sa Panginoon, ang tao ay tumanggap ng parusa buhat sa Diyos. Kung kaya't ang Panginoon ay nanalangin, Ama, patawarin mo sila. Ang sabi sa Romans 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ano ibig sabihin ng lahat or all? Lahat. Ibig sabihin walang excuse doon. Walang excuse. Kahit mayaman ka, mahirap ka, bata ka, matanda, lahat daw po ay makasalanan. Ngunit dahil sa kaloob ng Panginoon, tayo daw po ay naligtas. Dahil sa kaloob ng Panginoon, tayo po ay may buhay na walang hanggan sa oras na ito. Ngunit dahil sa pag-ibig at habag ng Panginoon, tayo ay pinatawad ng Panginoon. Anong sabi sa Colossus 1:14? Sa pamagitan niya ay napalayo tayo sa makatuwid, ay pinatawad ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Ito na po yun. Napalayo tayo sa Panginoon. Malapit na po matapos. Very short lang, pero napaka-importante po ito. Ito na po ito yun. Nung andun siya sa krus, sabi niya, Ama, patawarin mo sila. Hindi nila alam yung kanilang ginagawa. Ito na po yun, sinasabi po dito sa Colossus chapter 1, verse 14. Sa pamamagitan niya ay napalayo tayo, sa makatuwid ay pinatawad ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kaniyang dugo. Yun yung panalangin niya. Ama, Ama, patawarin ninyo ang mga taong to. Hindi nila alam yung kanyang ginagawa. Dahil kay Jesus, tayo pong lahat ay napatawad ng ating pong mga kasalanan. Ang Panginoon ay bumaba sa lupa upang tayo tubusin sa ating mga kasalanan. 1 Peter 2:24, sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang ating mga kasalanan upang tayo mamatay sa kasalanan at mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, kayo'y pinagaling ng Panginoon. Which is tayo dapat yung andon, nakapako. Pero sabi ng Panginoon, Ama, patawarin niyo yung mga taong to, sige ako na lang magpapako. Yun yung pag-ibig ng Panginoon. Which is ngayon, dahil sa ginawa ng Panginoon na yan, namumuhay tayo ngayon sa grasya niya. Sa lahat ng ito, dahil yan sa grasya ng Panginoon. Tayong lahat ay inaanyayahan ng Panginoon sa oras na ito na lumapit sa Kanya, humingi ng kapatawaran, surrender natin ang ating mga sarili. Minsan, alam natin siguro, yung mga ginagawa natin, alam natin tama, pero mali pala. Diba? Kagaya ng Panginoon, nang sinabi niya, Ama, patawarin niyo sila, hindi nila alam yung ginagawa nila. Ganon din minsan ng ating Panginoon. Ito po yung napakagandang paalala sa atin ng Panginoon sa umagang ito, na kung tayo po ay lalapit sa ating Panginoon, patatawarin po tayo ng ating pong Panginoon. And last verse, sabi po sa Isaiah 1:18, halik kayo, at tayo'y magpaliwanagan, sabi ni Yahweh. Gaano man kapula ang iyong mga kasalanan, kayo'y aking papuputiin tulad ng yelo o bulak. Diba? Sinasabi ng Panginoon sa umagang ito, halik kayo sa akin, halik kayo, kayong mga kasalanan, kahit ikaw, sino ka man, halik kayo. Ang Panginoon sa umagang ito, sa araw na ito, ay inaanyayahan po tayo na lumapit sa Kanya.
Gaano man tayo karumi, gaano man po tayo karumi ang ating mga budhi, mga puso, makasalanan sa umagang ito, sa araw na ito, ang Panginoon po ay meron pong paanyaya. At patatawarin po tayo ng Panginoon. Anong gagawin sa atin? Gaano man kaitim, hindi yung skin na, gaano man ikaw makasalanan, kaitim, kapula, gagawin kitang puti, na parang yelo, na parang bulak. Diba yung bulak, hindi mo makakita ng itim, ganon ang Panginoon natin. It's just because of that grace yan ng Panginoon. Amen? So dito pa ako magtatapos. Ang Diyos ay mapagpatawad. Ang Diyos ay mahabagin. Amen? Kaya't ang kanyang sinabi, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Kung tayo'y lalapit sa Kanya at magpapakumbaba at ihingi ng kapatawaran, tayo ay patatawarin ng Panginoon. Tayo pong lahat ay manalangin. Amang Diyos, salamat po sa umagang ito. Salamat po sa iyong mga salita na paalala niyo sa amin na kung tutusin, Panginoon, kayo po, Panginoon, ay hindi dapat doon, ngunit inunan niyo po, Panginoon, kami dahil mahal niyo po kami, Panginoon. Salamat po sa krus ng Kalbaryo at Panginoon, sa umagang ito, anuman po ang aming pong mga kasalanan sa inyo, kami po ay lumalapit sa inyo at nagpapakumbaba. At isinusuko po namin sa inyo ang aming pong sarili, ang aming pong buhay, ang aming pong espiritu. Napatawarin niyo po kami at linisin niyo po kami sa aming pong mga kasalanan. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Isang malakas na palakpak para sa Panginoon.